Okay, gandang gabi sa atin lahat. Time check natin is minus 10 bago mag 7 o'clock ng gabi. Dito tayo sa San Jose Chapel yan. Sa Guadalupe Nuevo, Makati City. Dito po tayo mag-render muna ng mass kasi ano po tayo bukas. Duty po tayo ng Sunday. Dumating na po si Father. Standby. Yan po, dumating na po si Father. Pero quick message lang po tayo bago po tayo matinang misa. Ang gospel ngayon ay inango kay San Lucas Kabanata 8, talata 4 hanggang 15. At ito'y pumapatungkol doon sa talinghaga ng maghahasik. Sa talinghaga ng maghahasik, ang istorya doon ay lumabas daw yung maghahasik, tapos habang naglalakad siya, may nahulog sa daanan, may nahulog sa batuhan, at may nahulog doon sa tawagan, at yung pang-apat is nahulog doon sa matabang lupa. Sabi po doon sa paliwanag, yung unang nahulog daw po doon sa daanan, dahil po nasa ibabaw lang siya, dumating po yung mga ibon at tinuka yung mga butil nito, kaya sayang. Pangalawa naman ay nahulog doon sa batuhan, tumubo ng onte, kaya lang dahil nga walang ganong lupa, mabato, after umangat, natuyo din. Yung pangatlo naman, medyo maganda-ganda dahil umangat, tumubo. Ang problema, dahil nga katabi niya yung mga dawagan, nasira siya pagdating ng time. Pero ikaapat, yung nahulog doon sa matabang lupa, siya'y namunga, siya'y lumaki, at naging kapaki-pakinabang. Doon po sa paliwanag doon sa talinghaga, ang sabi daw po, doon sa una, doon mga nahulog doon sa batuhan, siya daw po yung nakarinig ng salita ng Diyos. Then after nakarinig ng salita ng Diyos, sandali lang, agad itong nawala sa kanyang puso dahil tinalo siya ng kalaban. Yung pangalawa naman, after niya makapakinig ng salita ng Diyos, pumasok sa kanyang puso, naramdaman niya. Ang problema, nang dumating yung mga problema, yung mga pigati, yung kahirapan, agad-agad na siyang sumuko. Hindi niya siya nagpatuloy. At yung pangatlo naman, yung nahulog sa dawagan, ito naman daw po yung nakapakinig, nakapaglingkod, kaya lang nung dumating na yung makamundong bagay, dumating na yung battle niya sa lipunan, tinalo siya ng mundo. Pero no question po tayo sa matabang lupa, ito po yung namunga ng sagana. 2 points po ang gusto natin i-share sa araw na to, bukod po dun sa pagpapaliwanag mismo dun sa talinghaga. The first point is, makikita natin dito, lahat sila ay nakapakinig. Pero may common denominator dun lahat ng pinakinggan nila ay pumasok lahat sa kanilang puso. Ang problema nga lang, hindi nagtagal. Pero kung i-spellingin mo yung heart, H-E-A-R-T, makikita mo doon sa gitna nyon ang salitang E-A-R, o ibig sabihin ear. Ibig sabihin nito, kapatid, ang puso pala talaga, ang heart at ang ear ay magkarugtong. Wari bagang matapos mo dapat mapakinggan, kailangan mong ituloy sa iyong puso, dahil hindi pwedeng magiging mananampalataya ka lang na may iwan lamang ito sa isang tenga mo at lalabas sa kanya. Kailangan after mo itong mapakinggan, kailangan itong manatili sa iyong puso. Ngayon doon sa ear, may matitira doon yung H at saka T. Ano naman ang gustong ipaliwatig dito? Without the heart, without the ear, kailangan pa rin natin ng dalawang bagay. The H stand for humility. Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, hindi pwede ang kataasan. Kailangan laging naroon ng kababaang loob. At ang kababaang loob, ang susi o ang magiging daan natin para tayo makapagpatuloy sa ating Panginoon. Bakit? Kasi we will accept na mahina tayo. We will accept na kailangan natin ng Diyos. Patuloy at patuloy tayong hihingi ng gabay. Patuloy at patuloy tayong hindi sa ating lakas. And what's the T stand for? T stand for trust. Kapatid, may mga tao na nahirapan nang dumating ng problema. May mga tao na umayaw dahil sa kahirapan sa buhay. May mga tao na umatras dahil napagod. Pero kung patuloy kang magtitiwala sa Diyos, at alam mo na God is a providing God, God is a healing God, God is everything, God is a possible God. Makita mo, hindi ka bibitaw, hindi ka atras at hindi ka iiwan. E, ear, makinig. Heart, gamitin natin ang ating puso, ang ating pag-ibig. Pero isama natin ang humility and trust. That is the
The first point po ng gusto natin share. The second point po na gusto natin share is the power of hope. Ano po yung the power of hope? Kapatid, makita natin doon sa gospel, yung una, kinain ng ibon. Pero alam niyo po ba sa pag-aaral, ang buto daw po na kinakain ng ibon, hindi daw po ito nasisira, hindi daw po ito nabubulok, hindi daw po ito nadadigest ng ibon. At ito daw po dinudumi niya rin. Ganun kagaling ang Diyos. Na kahit pala tokain ng ibon, yung buto na to, pwede niya pa rin pala itong pamungangin. Na once ito'y mailuwal sa matabang lupa, pwede pa rin ito mamunga, pwede pa rin itong umangat, at pwede pa rin itong mapakinabangan pagdating ng time. The second point, yung pangalawang nahulog doon sa batuhan. Kapatid, kayang-kayang tanggalin ng Diyos sa mga bato na yan. Bato ng kahirapan, bato ng paghihirap sa pinansyal, bato ng kasakitan. Lahat yan kayang alisin ng Panginoon upang nang sa ganun matira na lamang ang matabang lupa doon sa kinalagyan ng babatong lupa. Ano yung pangatlo? Kapatid, yes, nawalay ka dahil sa makamundong bagay. Yes, nawalay ka dahil dumating sa iyo yung kasiyahan. Nawari bagang wala ka nang pupuntahan. Nawari bagang totally kasiyahan na lang. At nalinlang ka ng kalaban. Pero ito ang pangako sa iyo ng Diyos. Once na nag-surrender ka sa Kanya, kayang-kaya niyang tapyasin, tanggalin ang ugat ng dawagan upang nang sa ganun, manatili na lamang ang bunga na namumunga. Kapatid, anong gusto mong paalala sa iyo ng Diyos? Yes, maaring nahulog ka sa batuhan. Yes, maaring nahulog ka sa kalsada. Yes, maaring nahulog ka sa ano. Shoutout nga pala sa dalawang to. Ingat. Masahista mo.